Nasa linya ng ating komunikasyon si Paul Montibon. Paul, magandang hapon. Magandang hapon, Almar, at sa lahat ng mga kasamahan natin dyan at sa buong mundo na nanonood, nakikinig ngayon sa ating coverage dito nga sa ika-15 araw na siege ng Philippine National Police sa pangunayan ni Marbil, Abalos at Torre, lalo na dahil ngayon sa mga oras na ito, mga kapartner, ay yung mga usual na mga lugar na pina-flash natin simula pa nung una na nagtatambay sila doon sa may garden, sa may JMC, sa hangar, dito sa may Emerald Gate hanggang sa 18. Ngayon ay hindi na lang yan ang pinepwestuhan na ngayon. Unti-unti nang pumupunta sa mga sulok-sulok ng bawat area ng KOJC compound itong mga kapulisan. Kumbaga, ang nangyayari na ngayon ay paunti-unti nadadagdagan ang pwesto sa may likurang bahagi ng JMC building, sa may gilid na bahagi ng building na ito. May mga iba naman na kumakalat na doon sa iba't iba pa na mga strategic na mga places na hindi yung usual na pinupuntahan ng mga pulis sa kanilang ginagawang pag-search, pag-titingin-tingin. Kumbaga ito na siguro yung oras na unti-unti na silang nagsisimula sa kanilang pagkubkob o tangka o plano man yan na dapat ay alauna ang unang nakuha na impormasyon ng KOJC na magkakaroon sila ng full force na paglusob at pagkubkob sa buong compound ng KOJC. Pero sa kabila niyan, mga kapartner, nananatili na kalmado ang lahat ng mga missionary dito sa loob. Pinaalalahanan tayo na maging mapagmasid pa rin pero walang manlalaban, walang magre-resist dahil batay sa nakuha natin na impormasyon dito sa loob ay ang sino mang mag-react, ang sino mang humadlang, humarang, ang sino mang makapag-provoke sa kanila ay tatalian, huhulihin, dadakpin, ikukulong, ikukonfiscate ang ating mga cellphones dito. So as much as possible, nakuha natin ang impormasyon na yan at agad na ipinakalat yan sa lahat ng mga kasamahan natin dito na maging alerto pa rin. Sa kabila ng napakarami na presensya ng mga kapulisan dito sa loob ng KOJC compound. Sa ngayon, bawat lugar, bawat building na meron tayo, nakaplay ang mga preachings ni Pastor, kasalukuyang kumakanta ngayon ng ating mahal na Pastor, sinasabayan ng lahat, kasama ng taimtim na pagdarasal, dalangin at proteksyon at maging maayos pa rin kahit papaano ang magiging sitwasyon dito sa loob mga kapartner. Pareho pa rin, nanatili pa rin ang kumbaga ang pagiging kalmado ng lahat. Ang katedral hanggang sa ngayon ay nauobserbahan natin labas-masok ang mga opisyal ng Philippine National Police mula sa CIDG, mula sa Special Action Force, mula sa SWAT, di na natin alam kung saan galing ng mga unit pero pabalik-balik, labas-masok na sa katedral na una nang ginawa nilang advance command post para sa kanilang either planning, strategic conference pa man yan o ano pa man ang ginagawa nilang pag-meeting dyan para sa kanilang masamang plano dito sa loob ng KOJC compound. Kani-kanina lang mga kapartner, ang ating Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ, Sister Nori Cardona, ay nagbigay na ng kanilang mga opisyal ng mga pahayag, pagpapaalala sa hindi lang sa mga miyembro ng King KOJC kundi sa miyembro ng mga kapulisan na nagamit at ginagamit, patuloy na ginagamit pa rin doon sa masamang balak ni Torre na pagkubkob ng KOJC compound. Naniniwala ang KOJC Executive Secretary at pamunuan mismo ng KOJC na nagagamit lang ang mga to. Bagamat wala silang magawa dahil nga sila ay inuutusan lamang, sila ay may mga pamilya na kailangan buhayin. Pero sa parte sa atin bilang tayo ay biktima ng harassment na ito, political and spiritual persecution, ay iginiit ng KOJC na hindi natin ibibigay ang compound na ito.
Walang ni isang pulis, kahit si Tory man o sino pa man yan, wala silang naging ambag para itayo ang banal na lugar na dako na ito ay pinagkaisahan ng lahat ng KOJC members, missionaries, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa kabila ng lahat ng itong suppression na pinagdadaanan natin mga kapartner, ay nanatili pa rin yung pag-ibig na kailangan ipakita natin sa ating mga kaaway, sa ating mga kalaban. Dahil yan naman talaga ang turo sa atin ng ating pinakamamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung ang maganda lang dito mga kapartner sa mga oras na ito na nakakausap niyo ako ay lahat, kahit kumbaga yung mga matatanda natin dito na nagdarasal, magkakatabi na sila ngayon ng mga naka full battle gear na mga kapulisan, may naka-shield, may mga naka-bulletproof, halos magkakatabi na lang sila kasi wala naman kaming pwedeng matakbuhan, wala naman kaming pwedeng malipatan ng mga lugar namin, kundi manatili kami kung saan kami nakaposte na mga lugar para bantayan namin yung aming mga areas of responsibilities. Pero yun nga, no resistance, hindi tayo manlalaban, wala tayong gagawin na magiging dahilan para tayo ay dakpin, hulihin, ikulong, dahil yan nga yung plano nila sa atin dito. Ang pinapaalala lang sa atin, lahat ng gate halos bukas na para sa kanila lahat ng PNP. Ano man ang gusto nilang gawin, ano man ang gusto nilang lugar na puntahan, binuksan na natin para nga sa plano nila na pagpunta sa mga lugar na gusto nilang i-check, gusto nilang puntahan. Kaya naman nakahanda ang lahat dito. Kanina may mga nakukuha din tayo mga informasyon na may nagraradyo na mga Special Action Force na handa na sila na itulak ang mga tao palabas ng compound kanina. Pero sa ngayon ay so far nakikita pa lang natin na nakapwesto pa lang ang mga tao, ang mga pulis sa iba't ibang pwesto, iba't ibang lugar dito sa loob ng KOJC compound. So ang lumalabas na halos lahat na ng mga posible na mga boundaries natin ay may nakapwesto na mga kapulisan, naka-full battle gear sila lahat, mga kapartner, at hindi na natin alam, kumbaga naghihintay na lang talaga tayo na kung ano yung plano pa nila para sa atin. Dahil yun na nga, nauna na nating nakuha na puputulan tayo dito ng kuryente, supply ng tubig for 3 days. Yan yung mga nakuha natin ng mga impormasyon, palalabasin ang lahat. Walang matitira dito sa loob dahil kailangan makalabas lahat. Sila lang ang, dahil may mga gagawin sila mga operasyon, mga searches dito sa loob ng KOJC compound. So sa ngayon, naka-alerto ang lahat, nagdarasal, patuloy ang pagdarasal ng lahat mga kapartner, kasama ng mga awit, mga kanta ng ating mahal na pastor. Bilang yun na lang yung guide natin, bilang yun na lang yung lakas natin, bukod na lang doon sa mga suporta na nakukuha natin mula online, social media, nakakapanood ngayon, nakakapakinig ngayon. Hindi na namin alam kung ito na ba yung huli na makakausap nyo kami dahil possible kukuhanan kami ng mga cellphone, possible wala na kayong magiging connection, possible baka hindi na kayo makatulog dito sa loob, pero sa ngayon yan pa yung inaantabayanan natin na posibleng mangyari at gawin sa atin dito, dahil na naman hindi basta-basta ang puwersa na ng mga kapulisan ngayon. Iba't ibang unit ang nandito, hindi na lang mga ordinaryo na mga uniform ang nakikita natin, full battle gear mga kapartner, may mga armas. Grabe, may mga naka-bulletproof, may mga di namin alam. Kaya minsan nakakapagtaka, nagtatanong kami, sino ba ang kalaban ng mga ito? Sino ba ang kalaban nila? Sino ba ang pupunteryahin nila? Hindi na namin alam kung kami na ba, lahat na kami dito, o ano. Nalaman naman, alam naman ng lahat na wala tayong armas dito, wala tayong kontrabando, wala tayong droga. Mapayapa ang lahat ng mga tao dito. Walang mga anumang mga bisyo ang mga tao dito. Pero ito ngayon, nakaharap kami ngayon sa mga pulis na may mga malalaking armas. Nakaharap ang mga kapatiran natin dito na mga matatanda,
halos yung iba hirap na rin maglakad, pero ito ang kanilang mga nakikita ngayon sa kanilang mga mata na sa harapan nila mga naka-armas na mga kapulisan, mga kapartner. So salamat sa lahat siguro, Partner Almar, hingin na rin natin yung pagpapasalamat sa lahat ng mga nagpapaabot ng kanilang suporta, tulong hanggang sa mga oras na ito. Dahil yung mga gate natin, yung mga primary gates natin, ang Emerald hanggang doon sa may 18 ay sinara na nila. Ang aktibo na lang na gate ngayon ay ang Emerald gate na malapit sa Cathedral at sa JMC. Yan na lang yung may malaking puwersa ngayon ng kapulisan mula sa loob hanggang sa labas. May mga pulis na unusual na masyado, mga kapartner. Ang problema lang dito, dahil wala naman manlalaban sa kanila, wala namang magre-resist sa kanila. So lalabas na sino ba ang magiging kalaban nila para magtakbuhan sila. Ano man ang gagawin nilang dito pagtakbo-takbo. Yan lang inaantabayan na natin na sana kung ano man yung mga lugar na puntahan nila dahil binuksan na natin para sa kanila, gawin na nila ang gusto nilang gawin. Sana hindi nila sirain. Sana respeto, igalang pa rin nila yung lugar dahil dugot pawis ang inalay natin, Partner Almar, sa compound na ito. Kaya nga minsan talagang mahahabag ka ng konti, maiiyak ka ng konti dahil siyempre atin to, Partner Almar, atin to, lugar natin to. Kumbaga, wala na tayong kalaban-laban, wala na tayong halos lakas. Tarang ang Diyos na lang talaga yung nilalapitan natin dahil kaliwat kanan, pulis, sa harapan, pulis, sa likuran, pulis. So, ang Diyos na lang talaga ang kakampi natin, mga kapartner. So, hindi na talaga namin alam dahil mapapayapa naman tayo dito. Dapat nga, ngayong araw, ngayong mga ilang linggo nag-aaral na dapat ang mga bata dito. Normal na dapat ang kanilang pamumuhay. Nakakapaglaro, masaya dito sa loob, isang malaking komunidad na maka-Diyos. Pero heto, hanggang ngayon, binugulo ng mga pulis dito, mga kapartner. So, sa ngayon, wala pa naman tayo namamataan na andito si Torre, pero hindi natin winawalang bahala na anytime soon, pupunta siya dito, pangunahan niya yung mga commanders dito na pagkakaalam natin, maraming mga commanders na pumunta dito, magtutungo dito mula sa iba't ibang rehiyon at lalong-lalong dito sa Pro 11, mga kapartner. Sa ngayon, parang tayo-tayo lang yung nandito. Wala naman tayo namamataan na mga opisyal na nagbibigay ng suporta sa atin dito. Pero yun na nga, parating pinapaalala sa atin ng mga leaders natin dito, ng legal at ng mga administrators natin dito na maging mahinahon pa rin sa kahit anong pagkakataon, maging mahinahon pa rin, wala pa rin resistance, hindi man lalaban para makita ng lahat ng mga kapulisan na yung kanilang ginagawa mali, para makonsensya yung mga pulis na nandito na bakit kami sasaktan, bakit kami pupupukin, bakit kami susuntukin kung kinakailangan nilang gawin yun, hindi naman kami nanlalaban. So yan yung magiging sitwasyon na inaantabayanan natin, pero hanggang sa ngayon tanging dasal lang ang ating ginagawa. Sa ngayon, walang yung iba hindi na nakaupo, puro na nakatayo kahit sa ang sulok ng compound ay talagang nagdarasal ang lahat. Iisang dasal, iisang dalangin ang ating ginagawa ngayon. Puro pagpupuri na lang sa Ama, mga kapartner, ang ginagawa namin dito dahil wala naman kami mga armas dito na maaaring ipakita namin para takutin ang mga kapulisan. Kasi sino ba naman tayo na mananakot? Maka-Diyos nga tayo. Takot nga tayo sa mga violence, di ba? So wala tayong karapatan na gawin yan dahil binago na tayo ng Diyos sa pamagitan ni Pastor. So ano pa ang kailangang ipakita nila ng mga violenting mga kilos at aksyon, yung mga nakatira naman dito ay puro mabubuting tao, puro mababait sa mga tao. So yan yung sitwasyon natin ngayon, mga kapartner.
tuloy-tuloy yung studio natin na parang yung studio natin, Almar, alam mo yan, napapalibutan na rin ng mga pulis na nakabarikada na rin sila. Ang BS na ang Bible School na building ay nabarikadahan na rin. Ang studio nabarikadahan na rin, mga kapartner. Marami na sila dito. May mga inaasahan pa na darating na mga puwersa na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang mga yan, kung saan rehiyon nanggagaling ang mga kapartner. So, ang tabayanan, ang mga susunod na mga maaring mangyari, mga kapartner, basta tayo dito kalmado, pinaalalahanan tayo na hindi man lalaban, walang magrereklamo, walang hahadlang dahil ikukulong, dadakpin kami at saan naman tayo kukuha ng pangpiansa. Wala na nga tayong kalaban-laban, wala tayong kasalanan, tayo pang ikukulong, tayo pang papapiansahin. Yung tipong ganyan na klase ng mga inhustisya, mga paglabag na masyado sa karapatan natin dito sa loob na ginagawa ngayon ng mga kapulisan. So, ang tabayanan natin, Partner Armar, dyan mga kasamahan natin sa studio, mga kapartner, ang tabayanan natin ang susunod na mga mangyayari dahil dapat alauna ang kanilang nang nakuha natin na impormasyon, pero hanggang sa ngayon ay ang ginagawa nila ay nagpo-formation lang muna sila sa iba't ibang mga strategic places dito sa loob ng KOJC compound, mga kapartner. So yan na muna ang ating standby ng mga informations na nakuha natin dito, mga kapartner.